Ayun, umupa na ang hangin. Hindi na masyadong mahangin ngayon At ang kalangitan ay medyo okay na. Ayan. Bali kanina mahangin to. Mga kaninang umaga mahangin. Ang oras na dito ay I think alas 2 na. At wala kaming pasok. Hindi kami pumasok ngayon Friday kasi na-cancel dahil sa storm, sa blizzard. Dahil malakas yung storm kanina. Grabe. Hindi naka-deliver ng hugs mga baboy ang mga trucker. Tapos ang daan, grabe yung daan kanina. Nung mga napapanood ko sa Facebook yung kalsada, grabe, ang daming na-ditch. Ang daming talagang yung mga nagka-problema sa daan. Yung mga sasakyan na-ditch, mga na-stranded, mga ganun. Ang ditch yung pag sa kalsada, mapupunta sa gilid yung mga sasakyan. Ang daming kanina. So yan, medyo umupa na yung hangin. Hindi na siya masyadong mahangin ngayon. Maaraw siya pero malamig. Okay. Mag-go-grocery lang ako. At linggo dito. Yung video na unang napanood nyo, yun? Friday yun. Friday. Hindi na ako masyadong nakapag-video dahil wala din lang naman akong masyadong ginawa. Nag-edit lang ng mga videos. Tapos sa loob lang ng bahay, hindi na lumalabas. Tapos pinaayos ko yung sasakyan ko. Nagpa-change oil ako. Hindi ko na na-videohan. So ngayon naglalakad ako. Wala yung sasakyan ko ngayon kasi nasa talyer pa. Iiwan ko muna. And yun mga tropa, mag-grocery lang ako ng konti. Hi! May kababayan natin. Pang baon-baon bukas at saka makakainin. Anyway, malapit lang naman ako mag-grocery. Dito lang naman sa sa Giant Tiger. Ayan, mas mura pero hindi lang kasi kompleto lahat diyan Ayan. Pero mas malapit lang kasi at mas mura. Bili lang tayo ng pang isang linggong supply ko para makatipid. Kasi minsan kasi pag bumibili ako ng marami, nasisira. Kaya yun lang, kung lang yung kaya ng pang isang linggo lang, yun lang yung bibilin na iba-budget. So yan lang, kung napapansin nyo, karamihan mga prutas. Kasi more on prutas ako ngayon Umiiwas ako masyado sa mga sweets ngayon. Pero syempre yung prutas sweet din yung ibi. Yeah, ganun. Pero as much as possible, iniiwasan ko yung mga yan. Yung mga ganong pintuan dito, automatic yan. Hindi mo na kailangang buksan o ikaw na mismo magbubukas. Automatic na yan Anyway, yun lang yung na-grocery ko ngayon. Pero kulang. May kulang sa kailangan ko. So kailangan kong pumunta sa ibang grocery at mamili naman doon. Tapos si ate kanina doon sa kahera, si ate Jasmine, shout out nga pala kay ate Jasmine dito sa Giant Tiger. Nagtanong siya kanina kung nagbablog ako. Sabi ko opo. Kasi sa totoo lang, yung expectation ko nung nasa Pilipinas ako, tapos yung realidad dito sa buhay dito, kailangan kong i-share yung katotohanan. Para naman mabago yung pananaw ng mga kababayan natin na tayong mga OFW dito sa mga abroad ay hindi tayo namumulot lang ng pera, na tayo naghihirap din na magtrabaho para makamit natin yung mga gusto natin, yung mga pangarap natin, at mabili natin yung mga gusto natin at masuportahan yung mga pamilya natin sa Pilipinas, o kaya yung pamumuhay natin dito na masuportahan natin. Kasi hindi naman kami mayayaman talaga dito
Kasi hindi naman kami magtatrabaho pa kung mayayaman kami. Nagpunta kami dito para mabago lang yung buhay namin. Yun. Kung may umasenso man dito, yun, yung mga swertehan na lang yun talaga. Yung mga may talagang nagpursige. At saka siguro yung mga matatagal na, yung mga may mga plano na, at saka mga achievement na nangyari sa buhay nila. Ganon. So yun lang mga tropa, no. Kaya natanong ni ate, yun, kung vlog ako kasi gusto ko talaga i-share sa kanila yung katotohanan dito. Kung ano man yung pwede na na-experience ko at na pwede kong i-share na kaalaman sa inyo. Kaya mas mabuti na lang yung lang yung experience ko na nangyayari sa akin, na encounter ko, yun na lang ang gusto kong i-share. Nakakatulong din naman kung ano yung mga bagay na kailangan yung malaman dito na na-experience ko. Nasa inyo na po yun kung paano nyo po tatanggapin. O maniniwala kayo o hindi, nasa inyo na po yan. Basta sa akin lang po, gusto kong i-share nang walang halong panlilin lang at panluloko. So ayun, wait lang. Sa dami na ng mga nasabi ko, naiihituloy ko. Uwi na po muna tayo, tapos labas ulit tayo kasi meron pa akong hindi nabili. Kulang pa tong nabili ko eh. 1, 2, 1, 2, 3. Naiuwi ko na yung unang na grocery ko. As lalabas ulit ako kasi kulang, wala doon. Sabi ko nga kanina nung hindi nga lang kompleto doon sa grocery na yun. So pupunta ako dito. Pero doon kasi mas mura. At least nakamura ako doon sa mga kakailanganin ko. Tapos babalik ako dito. Dapat nga diretso na sana ako doon, kaso naiihi ako. Alam nyo ba yung yung pinipigilan mo na yung ihi mo kasi talagang lalabas ni tama nung pagdating ko sa bahay, sa hagdan, nagkumaripas na ako. Buti nga hindi ako nahulog eh, kasi talagang lalabas na, andyan na, may tumulo na nga eh. So yun, ganon ka, pinipigilan ko na lang yung ihi ko kanina. So ganon, hirap din kasi pigilan yung ihi eh, baka magkasakit pa tayo. Nga pala, mamaya kasi meron akong i-guest na malupit. I-interviewin ko siya kasi lagi ko tong pinapanood eh. Isa sa mga influencer na nagbibigay lakas loob sa mga kapwa nating OFW dito at mga Pilipino na nandito sa Canada, at yung nangangarap din sa mga pangarap na gustong kapag Canada, makapunta dito sa Canada. Malalaman nyo mamaya kung sino yun, pero malupit to, as in malupit. Nakaka-inspire yung mga nabibitawang niyang salita, mga inspirational speech kumbaga. Ganon yung niya, yung pagkaka-describe ko sa kanya, kumbaga masakit sa tenga. Pagkaka ko sa kanya is para siyang advisor sa mga nangyayari sa mga kapwa nating Pilipino na minsan may katigasan ng ulo, minsan nangangarap makapunta rito at hindi alam yung mga nangyayari. So parang siya yung nagbibigay ng advice kung ano yung mga dapat gawin at yung mga kailangan nilang malaman. Napakaganda ng mga binibitawan niya, mga na binibigay niyang advice. Napakagaling nitong taon to. Kaya masasabi kong malupit para sa akin itong kababayan natin na to na magiging guest ko. Kasi sa totoo lang mga tropa, experience ko sa Pilipinas, marami ng taong nanloko sa akin, marami ng taong nanlinlang at hinusgahan ako. So parang sabi ko sa sarili ko, grabe, itong tao na to, pag pinapanood ko siya at naano ko yung mga sinasabi niya, parang ito yung taong talagang hindi siya yung taong tipong nulokohin niya yung kapwa niya Pilipino para lang sa views, para lang sa kagiginhawa ng kanyang buhay, yung mga panlilin lang na ginagawa. Wep! Ayan, salamat! Si Bonbon, yan, si Bonbon. Kasi dadaan ako. Aya, hello! Kamusta na?
Spot Pinoy ah. Ha? Napanood yung interview mo sa Spot Pinoy. Oo, nakita mo yung buhay ko sa Pilipinas. Yes, Kaya parang tayo nun. Kaya naghihirap ako ngayon dito para doon. Ko, pang yaman-yaman mo kaya. Ay, hindi ako mayaman. Napanood daw niya yung interview ko sa Spot Pinoy. Yun mga katropa, yun nangyari sa akin. Kung hindi niyo pa napapanood yung interview ko sa Spot Pinoy. At shoutout nga pala kay Ma'am Ina, kay Sir Mark at saka kay Rice. Yan, mga pinapanood ko din po sila. Tapos yun yung buhay ko noon sa Pilipinas bago ako napag-Canada. Maraming struggle, maraming paghihirap ang nangyari sa akin sa Pilipinas nung mga panahon na yun bago ako nakapag-Canada. So nung napanood ko itong igigess ko na katropa natin, ay talagang sabi ko, eto yung mga taong dapat hinahangaan at eto yung mga taong dapat tinutularan. Eto, hindi to pambobola. Kung napapadod mo man to hindi to pambobola dahil nakikita ko. Ako kasi observant akong tao. Nakakabasa ako ng behavior at ang mga pagkatao ng isang kapwa natin Pilipino. So masasabi kong maganda ang intention mo at maganda yung mga sinasabi mo. Sabihin na natin kalooban mo. Yun. Kaya ako nasasabing tropa, mga katropa, kasi ang tropa, ang ibig sabihin kasi ng tropa is ano yan the reality of Pinoy abroad. Ang ibig sabihin ng tropa sa akin, kaya gamit ko tropa. Ito yung bibilhin natin mga basurahan kasi naubos na yung namin, basurahan namin doon. Ito, makano pa malalaman ko. Ito nga yun. So titingin lang muna ako ng pakasya doon sa basurahan namin. Kanina may kakwentuhan ako si Kuya. Ano ba pangalan ni Kuya? Nakalimutan ko na. Nakakwentuhan ko si Kuya kasi nagbibigay din siya ng buhay niya dito sa Canada na talagang nakaka-inspire din naman yung paniniwala niya. Yan si Kuya, kakwentuhan ko kanina. Ang dami niyang sinishare sa akin kanina na kasi talagang never siyang umapak sa tawag doon. Huwag kang aapak sa mali. Wag kang aapak sa mali. Yun, tama yung sinabi niya. Huwag mong subukan at huwag mo i-try. Kasi pag na-try mo, yun na yung umpisa. Yun na yung umpisa hanggang hindi mo na makontrol. Ayun na. Yun. Kaya straight lang. Straight lang. Huwag kang kakanan. At huwag kang tatalikod kasi puro straight lang. Oo, kasi pag tumalikod ka, parang sinabi mong hindi mo na Surrender ka. Oo, Sa plano mo, diretso lang. Oo, tama. Ang ganda ng mga sinabi ni Kuya. Ano Kuya? Kuya Epong? Kuya Bong. Ay, Kuya Bong. Pangilinan. Oh, yun. Kill Bong. floor. Kill floor, ayan. Ayan, Ay. kasama ko yan. Mga Kill floor, guys, kill floor. sa mga kill floor, nandiyan pang Kill floor, umaga. guys. Siyempre pag umaga. Oh, ayun po. Sipag magkatay sa umaga. YouTuber only. So yun mga tropa, nakausap ko si Mang Bong Pangilinan. Ayan, kanina nasa video. Grabe, napaka inspirational yung mga sinasabi niya, yung mga buhay niya na nangyari sa kanya dito. Sabi pa nga niya sa akin, sa totoo lang, yung sinabi niya na meron na siyang mga investment sa Pilipinas. Hindi mo siya masasabing mayaman kung hindi niya pinaghirapan yung mga achievement niya ngayon, yung mga pag-aari niya, yung mga sabihin na nating swerte na dumating sa kanyang buhay. Meron bang nangyaring hindi maganda pero nabigyan siya ng mas magandang kapalit. Ganun yung parang gusto niyang ipahiwatig, ganun. So sabi nga niya sa akin, ito ayoko mag manira. Etong lugar na to, etong dadaanan ko na to, eto Vivian. Sabi niya sa akin, ever since, never siyang pumapak dito sa lugar na to. Never siyang pumasok sa lugar na yan. Kasi nga, sa totoo lang mga tropa, hindi sa paninira, may mga hindi maganda rin dyan na makaka-addict. Sabihin na natin, hindi yung drugs, kundi sugal. Ayan. Karamihan kasi dito nakakasira din talaga ang buhay sa sugal. Marami na akong kilalang ganyan
na nasira din yung buhay nila dito, yung mga pangarap nila na hindi nila nakontrol dahil sa bisyo na ganyan. So yun yung yung mga sinasabi kong mga kapwa natin Pilipino na nakakapag-control, nakakapagbigay ng mga inspirasyon sa mga kababayan natin na gusto talagang mabago yung buhay nila sa Pilipinas o kaya dito, ganun. Kasi sa totoo lang mga tropa, marami ring Pilipinong inipili nila yung mga hindi nakakatulong sa pamumuhay nila, na hindi nila nakokontrol sa totoo lang. I think mahaba-haba na tong video na to at medyo mabigat na rin yung binadala ko. So hanggang dito na lang at uwi na lang muna ako. Malamig na, masakit na sa kamay. So ayan na po si Sir Ferds TV. Ayan na, at ang ating guest. Mapapanood nyo po si Sir Ferds TV sa susunod nating vlog. So abangan nyo po yan. Isang kwarto mo, sir. Sa kwarto lang, sa labas ng farm. Pero minsan yung pa yung mas marami yung Yung views. Yun nga eh. So Baby, you give me eyes.